Bago po tayo magsimula mga Lodi, heto po ang mga unang 5 nag-comment na sina Lodi Mark Kian Virtuoso Alicer, Lodi Point Breaker, Lodi Michael Paragas, Lodi Anisa Dico, Lodi Soul Eater, maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-198 kabanata. Sa pagpapatuloy, nakangiting sinabi sa kanya ng lalaki na gaya ng inaasahan, ang basura ay makakapagpalaki lang ng isa pang basura. Naiinis si Jeongyo sa kanyang narinig at sinabi niya sa kanyang isip na ang aking master. Siya ang hinahangaan ko ng lubusan. At ikaw, walang hiyang bastardo, nang angahas na pagsalitaan siya ng ganoon. At pagkatapos itinaas ni Jinyo ang kanyang mga kamay at ang tubig sa napakalaking pool sa likuran niya ay tumaas na parang dragon at lumipad patungo sa Martial Heaven Emperor. Isang malakas na banggaan ng enerhiya ang makikita. Nang maingat na iniunat ng Martial Heaven Emperor ang isang kamay. Isang bilog at pula na disk na enerhiya ang lumitaw sa hangin kung saan hinawakan ng kanyang kamay ang kawalan na humaharang sa lahat ng pag-atake ni Jinyo. Nagningning ang mga mata ng Martial Heaven Emperor sa galak. At sinabi pa niya na medyo aliwin mo pa ako ng kaunti pa. Na makikita ang muka ni Jinyo na naiinis habang sinasabi na buwisit. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na isang lakas na kahit ako, isang walang kapantay na peerless master, ay hindi kayang abutin. Dagdag pa niya na ang nakakatakot na nilalang na ito. Siya mismo ang demonyo. At ng transcendent aura ay namukadkad mula sa mga dulo ng kanyang mga daliri at lumipad patungo kay Jinyo. Habang sinasabi na simulan na natin ang paglilinis ng mga basura. Hinawakan ni Jinyo ang Emperatriz na kasama niya ng medyo matagal at umiwas sa pag-atake ng Martial Heaven Emperor. At ang Transcendent Aura ay sumabog, tumama sa pader ng lihim na silid na bato ni Jinyo. At ang isa sa mga sinag ng liwanag ay tumagos sa balikat ni Jinyo. Na kanyang ikinagulat habang pinagpapawisan. At napasabi siya sa kanyang isip na ang enerhiya niya na tumagos sa aking balikat at kumakalat sa buong katawan ko. At malapit na itong sumabog sa loob ko. Dagdag pa niya sa isip habang hawak ang mahal na kamahalan na gayunpaman ang kanyang domain. Daw ay nangunguna. At kalaunan, nagawa niyang supuin ang pagsabog. Habang hawak niya ang Emperatriz, tumutulo ang dugo nito sa bunganga at sinabi na Jinyo. Lumingon ito sa kanya habang naiinis na sinabi na sandali. Mahal na Emperatriz. Kailan ka? Umiiyak na sinabi nito sa kanya na minahal kita ng totoo. Habang lumulobo at malapit nang sumabog ang Emperatriz, sinigaw ni Jinho na hindi daw ito maari. Ang Emperatriz ay sumabog, nagkalat ng dugo at laman saan man. Sinabi pa niya na ito daw ay nakakainis. Naramdaman ni Jinyo ang tunay na galit sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon. Agad na gumaling ang sugat sa kanyang balikat. Dagdag pa niyang sinabi, habang pinagmamasdan niya ang kanyang kamay kung saan sumabog ang Emperatriz na ang Emperatriz ang nagmahal sa akin ng higit kaninuman. Naglabas ng enerhiya si Jinho at itinutok ang kanyang kamay sa Heavenly Martial Emperor at sinabi na hayop ka papatayin kita. Ang transcendent aura na mula sa katawan ni Jinyo ay lumipad patungo sa Heavenly Martial Emperor. Gayunpaman, isang sinag ng liwanag ang muling pinangharang nito habang nakangiti lamang. Nakaturo ang isa nitong daliri kay Jinho habang sinasabi niya na ang atake mo ay bahagyang bumuti pero hindi pa rin ito sapat. Isang hibla ng transcendent aura ang lumipad at tumagos sa kamay ni Jinyo. Bago pa makagalaw ang kini Jinyo upang sugpuin ang puwersa ng pagsabog nito. Sumabog ang hibla ng aura. At naputol ang braso ni Jinho. Habang ang nakakatakot na kadahilanan na pagpapagaling ng paragon na si Jinyo. Ang transcendent aura ng Martial Heaven Emperor ay patuloy na lumipad. At isang serye ng pagsabog ang umalingaw-ngaw at ang buong katawan ni Jinyo, maliban sa kanyang katawan at ulo, ay napunit-punit. At bumagsak siya sa sahig habang wala na siyang mga binti at mga braso. At naiinis pang sinabi ni Jinho sa kanyang isip na ang walang hiyang ito. Sa halip na tapusin ako, inilagay niya ang pagbabawal sa katawan ko. Wala na akong paraan para gumaling. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na sa napakahabang panahon. Ano ba talaga ang dahilan ng pamumuhay ko? At naisip niya ang ating bida at sinabi pa niya na kung sumama lang ako sa batang yon noon. Magbabago kaya ang lahat kahit kaunti. Dagdag pa niya habang pinipilit na bumangon na nasa harapan niya ang Heavenly Martial Emperor na nakakainis.
Ikaw na walang hiya ka. Tumawa itong tumugon sa kanya na wala namang natatangi sa palasyo ng imperyo. Dagdag pa niya na ikaw. Dalhin mo siya dito ngayon. At pagkatapos sinabi ni Song Daewong sa Heavenly Martial Emperor na ikaw na demonyong hayop ka. Tumingin sa kanya ito at sinabi na tumahimik ka, malapit nang dumating ang iyong anak. Dapat mong ilaan ang iyong lakas. Makikita ang muka ni Daewong na nainis. At sinabi pa ng lalaki na kayo itali sila at isampay. Tumakbo ang mga tauhan ng Heavenly Martial Emperor at nagtayo ng 3 haligi sa Forbidden City, bawat isa ay may taas na 20 siyang. Si Daewong, Jinyo, at ang emperador ay binigti sa mga haligi. Dahil naglagay ng paghihigpit ang Martial Heaven Emperor kay Jinyo, natagpuan ni Jinyo ang kanyang sarili na hindi makagamit ng anumang ki. At sinabi pa ng Heavenly Martial Emperor na ngayon, halika ng mabilis, Song Wumon. At aliwin mo ako. Dagdag pa nitong sinabi habang makikita ang muka ng 3 na kung hindi ka agad dumating, baka may mamatay. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang Heavenly Demonic Cult na sinabi sa kwento na samantala, si Hayon at ang kanyang grupo, na nakarinig ng balita tungkol kay Wumuon mula kay Song Wugang, ay hindi mapakali at wala silang nagawa kundi mag-alala sa kinaroroonan ni Wumuon. Hinawakan ni si Hayon si Hayo Seol sinasabi na nag-aalala ako, Big Sister. Tumugon siya at sinabi na huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. At napaseryoso ng muka si Hayon at sinabi sa kanyang isip na pakiusap, kailangan mong bumalik ng ligtas, nakatatandang kapatid. Tahimik lang na nakatingin si Mara. At sinabi sa kanyang isip na nag-aalala ako na kailangan naming pabayaan si Wumuon na pumunta ng mag-isa. Dagdag pa niya habang nakasimangot na ang pagkabahalang ito ay parang pumapatay sa akin. Bumalik ka agad, Wumuon. At lumipat ang eksena sa Heavenly Demonic Cult Training Field. Na sinabi ni Mugi na junior sister, mukhang nag-aalala ka. Malungkot na tumugon ito at sinabi na hindi ako nag-aalala. Sapagkat malakas si Master. Tiningnan ni Mugi si Yuyu at sinabi sa kanyang sarili na kahit sinabi niyang yon, kitang-kita kung kinakabahan siya. At iniabot niya ang kamay kay Yuyu at sinabi niya na junior sister, magsanay tayo. Dahil wala si Master, kailangan nating magtrabaho ng mas mabuti. Nagulat ito at napatingin kay Mugi. At makikita ang muka ni Mugi sinabi niya sa kanya na nauunawaan kung hindi mo pa ako maaring ituring bilang senior brother. Kaya, huwag na daw niya siyang ituring bilang isang senior brother. Dagdag pa niya na pero magsanay tayo bilang mga disipulo ng isang master. Lumiwanag ang ekspresyon ng muka ni Yuyu habang nakatingin kay Mugi. At pagkatapos sinabi ni Yuyu sa kanya, habang kinuha ang kamay na naiintindihan daw niya. At sinabi sa kwento, habang nagkatinginan ang dalawa na si Yuyu, na hindi matanggap si Kyung Mugi bilang kanyang senior brother, dahil sa kanyang pagsisisi para sa kanyang yumaong kapatid. Kahit para sa sandaling ito, nakaramdam siya ng ginhawa, dahil nasa tabi niya si Kyung Mugi. At lumipat ang eksena kung saan nagmamadali ang ating bida, habang sinasabi na papatayin ko silang lahat. Papatayin ko ang lahat ng bastardo ng Heavenly Martial Sect. Nang biglang maraming kutsilyo ang lumilipad patungo sa kanya. At mabilis na hinarang naman ito ng ating bida ng kanyang espada. At tumalon ang mga asasin sa ating bida, at tatangkain na siya ay tatagain. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na gaya ng inaasahan, hindi nila ako basta-basta hahayaan makarating doon. At gumamit siya ng North Wind Cold Snow habang sinasabi na kahit gaano pa kayo karami, sige lang. At pagkatapos dumaan ang kanyang atake sa mga ito, habang nagtatalsikan ang dugo at humihiyaw ng sakit. Sinigaw ng ating bida sa kanila na kung gusto niyong harapin ako, dapat nandito mismo ang Heavenly Martial Emperor. At ito ang bunga ng inyong kayabangan. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na ama, hintayin mo ako ng kaunti pa. Paparating na ako. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang bundok na mabato, at sa ibabaw ay ang kuweba kung saan makikita ang nakabendang lalaki. Nagulat ang nagbabantay na babae nang makita niya sa harapan ang lalaking nakabenda na nagtatanggal ng kanyang benda. Na makikita ito na halos natanggal niya ang lahat. Makikita ang muka ni Palm Emperor at sinabi na sa wakas, nakalabas din ako. Ilang taon na kaya ang lumipas. At dito na po nagtatapos ang ika-198 kabanata.
Ika-179 na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi sa kanya ng babae na sa wakas nagising ka na. Tumugon sa kanya si Palm Emperor na dahil inalagaan mo ako sa matagal na panahon taos puso akong nagpapasalamat. Sinabi sa kanya ng babae na wala akong nagawa kundi tanggapin ang kahilingan ni Ginoo Madong Nojay. Napasabi sa kanya si Palm Emperor na si Madong Nojay daw pala ang kanyang tagapagligtas. Nababahalang sinabi ng babae sa kanya na sa anumang kaso, umalis si Ginoo Madong Nojay, sinasabing papatayin niya ang Heavenly Martial God. Dagdag pa niya na pakitulungan siya. Nagulat si Palm Emperor at napasabi na buwisit. Gaano man siya kalakas, hindi niya kakayaning harapin ang Heavenly Martial God. Tuluyan niyang inalis ang kanyang benda. At pagkatapos sinabi niya habang naglabas ng matinding aura at nagme-meditate na sa ngayon, upang makagalaw, kailangan ko munang ayusin ang aking ki. Dagdag pa niya na hindi ko alam kung ilang araw ito abutin, kaya bigyan mo ako ng kaunting oras pa. Tumugon ang babae sa kanya at sinabi na okay po sir. Pakiusap gawin daw niya ito ng mabilis. Tumugon sa kanya si Palm Emperor at sinabi na okay sige. Susubukan kong tapusin ito sa lalong madaling panahon. Dagdag pa niya na tanging sa ganun ko lamang maipaghihiganti ang lahat. Makikita ang Heavenly Demonic Cult. At ang dalawang tao na nagbabantay sa trangkahan. Nang biglang sinugod sila ng taga-Heavenly Martial Sect na mga assassin. At mabilis na pinaslang ang dalawang nagbabantay sa trangkahan, na napasabi pa ang mga ito na sino kayong mga walang hiya. At pagkatapos ng kanyang sinabi agad itong nahiwa ng kalaban sa kanyang katawan. At mabilis na pumasok ang mga ito sa Heavenly Demonic Cult. Mula sa looban ng manor na ito. Sinabi ni Mara na ramdam ko ang enerhiya ng Heavenly Martial Sect kahit saan dumating na sila. Tumugon si Sihion at sinabi na nararamdaman din daw niya ito. Nagugulat naman si Hasuyol at sinabi na kung ganun. Sinadya daw ba nilang ilayo si Jeje mula rito? Tumugon sa kanya si Sihion at sinabi na sinubukan nilang paghiwalayin ako at si senior brother na kapwa mga peerless master at umatake sa magkabilang panig. Sinabing muli ni Hayusul sa kanya na may pawis sa pisngi na ano daw ang gagawin nila ngayon. Itinaas ang kanyang kamao at naglabas ng enerhiya sa kamay na tumugon siya na malamang ay mas mahirap ang laban ni senior brother kaysa sa atin ngayon. At kailangang manatili tayong buhay, anuman ang mangyari. Lumabas ang mga assassin na sumusunod kay Mara at sinabi sa kanila na ipaalam sa lahat ng nasa loob ng Heavenly Demonic Cult ang kasalukuyang sitwasyon at bumalik ka sa akin. At tumugon ito na okay po masusunod ito. At sinabi sa kanila ni Mara na kailangan nating mabuhay. Para makita muli natin si Wumon. Magsama-sama tayong lahat na lumaban. Tumugon si Siheon at sinabi na oo. Kahit sa anong paraan. Sinabi naman ni Hayeo-Seol na susubukan daw niya ang kanyang makakaya. Mabilis na umalis ang mga assassin na inutusan ni Mara upang ipaalam sa ibang miyembro ng Heavenly Demonic Cult. At sumulpot ito sa likuran ng isang ito na nagulat at napasabi na ano. Ang Heavenly Demonic Cult ay sinasalakay ng Heavenly Martial Sect. At pagkatapos agad niyang sinigaw na ang Heavenly Martial Sect ay paparating na. Narinig ito ng tao mula sa Torre at sinigaw din nito na Heavenly Martial Sect ay paparating na. Ang lahat ay maghanda sa labanan. Habang nagsasanay sina Mugi at Yuyu napakinggan niya ito at sinabi na Heavenly Martial Sect. At sinabi naman ni Yuyu na ang mga walang hiyang Heavenly Martial Sect. Natatakot si Yuyu at sinabi niya na ang master daw nila ay wala ngayon. Na napatingin sa kanya si Mugi na nababahala. Hinawakan niya si Yuyu sa balikat at sinabi daw sa kanya ng kanilang master. Bilang iyong nakatatandang kapatid sa martial arts, dapat kitang protektahan anuman ang mangyari. Dagdag pa niya sa kanya na proprotektahan kita junior sister. Kaya daw naman ay huwag daw siyang aalis sa kanyang tabi. Napaluha ito habang nakatingin kay Mugi. At nakikita niya ang kanyang kapatid sa katauhan ni Mugi. At sinabi sa kanya ni Yuyu na may luha sa mga mata na maraming salamat senior brother. Habang nasa ere ang isang ito at nakapalibot ang espada sa kanya, tumatawang sinasabi niya na maganda daw ang pakiramdam niya ngayon. Dagdag pa nito na hindi ko inakala na darating ang araw na wawasakin ko mismo ang Heavenly Demonic Cult. At mabilis niyang pinasugod ang mga ito at sinabi na ngayon na magwala kayo ng ayon sa inyong kagustuhan. Ang nagsasalitang ito pala ay ang Green Palace leader.
At makikita ang pagpaslang ng mga ito sa mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult, na isa-isa itong nahihiwa sa katawan na dumadaing ng sakit. At pagkatapos mabilis na bumukas ng pintuan. At sumugod ang tatlong Heavenly Elder habang sinisigaw ng mga walang hiya. Ang lakas ng loob ninyong itungtong ang mga madudumi ninyong mga paa dito. Dagdag pa nila na papatayin namin kayo. Napatingin sa kanila si Green Palace Leader at napasabi na ang mga matatandang walang silbi. Na pinalipad niya ang ilan sa mga espada nito sa kanila. At agad namang natusok ang isa sa katawan at ang isa ay naputol ang liig at ang isa ay natusok sa katawan. Nakangiting sinabi pa ni Green Palace Leader na bilang mga nakatatanda ng Heavenly Demonic Cult, nakakabagot kayo. Mabilis namang napunta sa likuran nito si Mara na mga atakihin niya ito. Ngunit siya ay napatalsik sa hindi niya inaasahan na pagkakataon. At siya ay napatilapon sa ibaba at napaatras. Napangiwi siya ng labi habang tiningnan ang kanyang natamong pinsala sa braso. Bumaba si Green Palace Leader sa sahig at sinabi sa kanya na tama. Ikaw ang babaeng sumunod sa martial arts ng Diyos ng Kamatayan. Nakakagulat na hindi pa naputol ang iyong braso. Tumingin si Mara sa kanya habang sinasabi sa kanyang isip na siya daw ay isang peerless master. Nakasimangot pa niyang sinabi habang naiinis na ang galaw na yon. Na ginamit niya ngayon lang. Sinadya niyang hayaan akong mabuhay. At sinabi pa sa kanya ni Green Palace Leader na kung ganon, dapat ko na bang pasabugin ang maganda mong ulo mayong pagkakataon. Sinabi naman ni Mara sa kanyang isip na hindi ko mapigilan ang galit ko. Wala akong pakialam kung peerless master siya. Dagdag pa niya na papatayin ko siya. Nagulat siya nang hawakan siya ni si Hayon sa balikat at sinabi na saglit lang, Mara. Napalingon siya at sinabi sa isip na si Hayon. Hindi daw niya naramdaman na paparating siya. At umabante si Hayon at sinabi na ikaw. Bakit daw hindi siya makipaglaro sa kanya, isang katulad niyang peerless master? Tumawa ito at sinabi na ang kauna-unahang babaeng Heavenly Demon sa kasaysayan ng Heavenly Demonic Cult. At mabilis itong nakalapit sa kanya na ikinagulat ni si Hayon habang sinasabi na sige. Maaaring maging masaya ang paglalaro sa iyo. At dito na po nagtatapos ang ika-100 at 99 na kabanata.